Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay atin pong ginugunita si Santa Rosa de Lima. Sa araw na ito, tayo'y nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang nating nagagawa laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan iniaakyat natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at pagsusumamo ng ating mga puso. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban bilang tugon sa kaniyang pagdalangin. Kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalapit ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin niyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga
at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako, tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, Hangin, hingan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, Tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, Bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala niyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman nyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayang magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ng poon sa sariling bayan. Sila ay tinipot, pinagsama-sama, silang at kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong na lumagak sa ilan ng dako at doon nanahan, sapagkat sa lunsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagugutom, nauhaw na lubha, ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit, sa Panginoong Diyos sila ay tumawag, at dininig naman, sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Iniali sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lunsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat naman sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan, ang nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo, at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon pong araw na ito ay ginugunita natin si Santa Rosa ng Lima, Peru. Isang dalaga. Siya po ang patrona ng Timog Amerika at ikalawang patrona ng ating bansang Pilipinas. Pagkatapos ni Maria, pangunahing patrona, ang ating ikalawang patrona, si Santa Rosa de Lima. Ayon po sa kasaysayan, bagamat malarosas ang kaniyang kagandahan, napakaganda ng kaniyang mukha at ang kutis niya singningning ng asukal. Maganda ang kaniyang mukha, kasing ganda ng kaniyang kalooban. Subalit, hindi niya ginamit ang kaniyang pisikal na kagandahan para parangalan ang kaniyang sarili. Bata pa lamang po ay kinakitaan na si Santa Rosa de Lima ng kakaibang kakayahan. Marunong siyang magtiis sa anumang hirap, sakit ng kalooban at maging ng pangangatawan. Sa lahat ng ito, ang kaagapay ni Santa Rosa de Lima walang iba kung hindi ang Panginoon, sapagkat ang paghihirap
ng Panginoong Hesus Nazareno ang naging inspirasyon ni Santa Rosa de Lima. Kaya naman, siya ay lumaki bilang isang masunuring anak. At noong siya'y magdalaga, lalong lumutang ang kaniyang angking kagandahan. Kaya maraming tao, maraming kalalakihan ang naakit sa kanya. Marami ang nanligaw sa kanya. Sa kabila ng mga papuri na natanggap niya, kaniyang tinalikdan ang pang-aakit ng mundo. At upang tigilan siya ng mga manliligaw, kaniyang pinagaspang ang kaniyang mga mukha at kaniyang mga kamay at kaniyang ginupit ang kaniyang maganda at mahabang buhok. Mahirap talikuran ang kamunduhan, ngunit nagawa ito ni Santa Rosa de Lima. Dahil sa kaniyang kagandahang loob, itinalaga niya ang kaniyang sarili upang paglingkuran ng buong buo si Jesus Nazareno. Mas pinili niya ang Diyos kaysa sa komportableng buhay. Kaya naman ngayon, kinikilala natin siya hindi lamang sa kaniyang kagandahang pisikal, kung hindi maging sa kaniyang magandang kalooban. Masasabi nating marubdob o malalim ang kaniyang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. At ito po ang tema ng ating ebanghelyo sa araw na ito, pag-ibig. Sinabi sa atin ni Jesus Nazareno sa ebanghelyo, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip, sapagkat ito ang mahalagang utos. Ito ang nangunguna sa lahat ng mga utos. Ngunit may idinagdag siya, may ikalawa pa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ipinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno na ang utos ng pag-ibig ay may 200 na hindi pwedeng paghiwalayin. Unang daan, ibigin ang Panginoon ng buong puso at pag-iisip. At ang pangalawang daan, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ibig sabihin po nito, kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na iniibig mo ang iyong kapwa, ngunit hindi mo naman iniibig ang Diyos. O kaya naman, hindi mo rin pwedeng sabihin na tanging Diyos lang ang iniibig mo at hindi mo iniibig ang iyong kapwa. Our love to God and our love to our neighbor is inseparable. Lagi po itong magkasama, laging magkakabit, laging magkadugtong, at hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya dapat alalahanin natin na anumang bagay ang ginawa natin sa ating pinakamaliit na kapatid, ginawa rin natin ito sa ating Panginoon. Kaya nga lagi kong binabahagi, kapag hindi ka naging mabuti sa iyong kapwa, hindi ka rin naging mabuti sa Diyos. Kapag pinagmalupitan mo, inalipin, sinaktan mo ang iyong kapwa, para mo na rin itong ginawa sa ating Panginoon.
Subalit kapag ginawan mo sila ng mabuti, inaruga, kinalinga, minahal mo ang iyong kapatid at kapwa, ginawa mo na rin ito sa ating Panginoon. Mga kapatid, isa pa po sa pinakamahusay na paglalarawan ng kahulugan ng pag-ibig ay ayon mismo sa pagkaunawa ni San Pablo. Ayon sa kaniya, ang pag-ibig ay matiyaga at laging mabuti. Ang pag-ibig parating nagtitiis. Ang pag-ibig laging naniniwala. Ang pag-ibig laging umaasa sa kapangyarihan at kabutihang loob ng Panginoon. Kaya nga po bilang mga Kristiyano, ganitong pag-ibig po ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Pag-ibig na minamahal ang Diyos ng buo nating puso at pag-iisip. Gayon din naman, may kakayahan tayo na mahalin ang ating kapwa sa kabila ng kanilang karupukan at mga kahinaan. Pag-ibig na handang magmalasakit para sa kapakanan ng ating kapwa at isang pag-ibig na handang magpatawad sa pagkukulang at kahinaan ng ibang tao. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan, kagaya ng buhay ni Santa Rosa de Lima, kinalulugdan ng Diyos ang isang taong may mabuting kalooban. At ang isang taong may mabuting kalooban, iniibig ang Diyos at iniibig ang kapwa. Hindi po interesado ang Diyos sa pisikal nating kaanyuan. Interesado siya sa laman ng ating mga puso. Ang magandang katanungan para sa ating pagninilay sa araw na ito, sino at para kanino tumitibok ang iyong puso? Para lang ba sa iyong sarili o para sa kapwa at sa Diyos? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa, tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Sa bawat panalangin at kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ang mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabaya ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos kung saan ang bawat isa'y natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo'y naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda.
Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kamag-anak at kapamilya nating may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ay ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito na rin nais
na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga online viewers, sa inyong patuloy na pagbabahagi at pagbibigay ng inyong mga tulong at donasyon. Patuloy pa rin po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga kaloob at inyong mga tulong sa pagpapatuloy na pagbabahagi ng inyong mga ayuda, mga pagbibigay ng bigas, kape, delata at noodles na siya naman ibinabahagi at ibinibigay natin sa ating mga kapatid na kapuspalad at masigit na nangangailangan. Tunay ngang ang ating pagdidibusyon, tinuturuan at nagtutulak sa atin upang magmisyon at magmalasakit sa ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po sana nating tatandaan na hindi interesado ang Diyos sa pisikal nating kagandahan. Interesado siya sa kagandahan ng ating mga puso't kalooban. At ang isang taong may magandang kalooban, iniibig ang Diyos at iniibig ang kaniyang kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
at pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.